God is good all the time. Continuation, part 4 na po. Sabi niya wow, unbelievable kasi hindi daw halata na pregnant ako. She said congratulations. And we said thank you. And she said take care of yourself. I said yes I will. Ayon ayas relief na hindi pala mahalata ang tiyan ko sa pagbubuntis ko na ito. Samantalang very tiny lang naman ang body ko. Ayan I'll go with the flow pretending na hindi ako buntis. And ito pala actual photo namin ni Mick noong kinasal kami. Kayo na maghusga if malalaman nyo ba, or halata ba na buntis ako ng 5 months. And my marriage life continue, lalo na sa pagdating ng unang anak namin ni Mick na lalaki. Very happy naman kami sa life namin. And binyayaan kami ni God ng Sham children. But the youngest one baby number Sham. Nagkaroon ako ng miscarriage. Casey that time from baby number 7 at tumaas yung blood pressure ko. And hindi na bumalik sa normal. And may maintenance ako ng mga gamot sa pagpapababa ng blood pressure ko. Anyway 8 yung nga anak namin ni Mick and they are still young. The oldest is 20 years old and the youngest is 8 years old. They are still very young and they need us still to guide them. Malaki rin pasasalamat namin kay God na binigyan kami ng magagandang anak at lahat sila ay very healthy and very keen to other and to all the family. Very united yung family namin, salamat sa Panginoon. Till one day na nalaman ko na buntis ulit ako for baby number Sham. Noong nag-self-test ako if buntis ba ako, or hindi tapos lumabas ma-positive nga buntis nga ako. Tuwang-tuwa naman si Mick and I am the opposite. Naghalo ng tuwa and worried ang feelings ko. Kasi in the last 2 of my babies I have complications. Baby number 7 nagkaroon ako ng hemorrhage, madami dugo na wala sa akin, and thanks God na may enough supply ang blood bank sa type ng dugo ko, so naabunuhan ako ng dugo and no problem doon. But I noticed something changed in me after na abunuhan ako ng dugo na galing sa ibang tao. And I cannot even explain to myself what it is basta ang alam ko in general may nagbago sa akin. Apos baby number 8 ay mas lalo lumala. Internal hemorrhage din ang complications ko. And ang lalaki ng mga blood clots ko, may mga kasing laki ng platito na blood clots sa loob ng body ko. And kitang-kita nila sa x-ray and ultrasound yon. And hindi naman nakakabahala yon kasi matutunaw din daw yon. Ang inaalala nila ay continue yung bleeding ko, and non-stop yon until hinatid nila ako sa ICU. That was 12 noong dinala nila ako sa ICU, tapos they call my husband na nasa emergency room ako naka-ICU. Ora-ora mismo pumunta si Mick sa hospital, and they wait for Mick bago ako pumasok sa ICU, kasi may mga paperworks na kailangan ni Mick na mag-sign for my admittance, kaya yon. Niyakap ako ni Mick ng todo at hinalikan at sobsob sa iyak si Mick sa kinahinatnan ko. And sabi niya sa akin don't worry God is with us. Abangan ang susunod na kabanata.